Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, matindi itong pag-uusapan natin. Ambisyon ni Marcoleta, napurnada, mga Chinator sa Senado, walang napala. At makadoterteng reklamador sa resulta ng impeachment ni Pangulong Marcos, binira, isinampal ang malaking pagkakaiba. Grabe mga kaibigan, muntikan na pala. Mapasakamay ng mga DDS Chinators ang Senado. Buti na lang talaga nabisto ang pagiging ambisyoso, gusto pang bumalik talaga sa pwesto para ba protektahan ang kaalyado. Hindi na maitago sa taong bayan ang sobrang garapalan, kaya naman nabunyag kung bakit nag-atrasan at napurnada ang palit liderato dyan sa Senado. At mga reklamador sa pagbasura sa impeachment ni Pangulong Marcos, nileksyonan at isinampal ang katotohanan na mas matindi ang ebidensya laban kay BP Sara. Nako, abangan nyo yan. Ang malinaw na paliwanag po ni attorney. Ang ganda nito mga kaibigan kung bakit malaki ang pagkakaiba sa impeachment ni BP Sara kumpara kay Pangulong Marcos. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan kung bakit napurnada ang ambisyon ni Marcoleta at muling makuha ng mga DDS senators ang liderato. Tila nabulabog ang Senado kahapon matapos ang kumpirmadong coup attempt laban kay Senate President Tito Soto. Si Senador Loren Legarda raw ang minataan para pumalit sa kanya. Pero bilang tugon, pabirong tinawag ng Senate Majority Leader ang senadora bilang Madam President habang nasa rostrum ito bilang presiding officer. Matapos nito, bigunang mapalitan ang Senate leadership. Lumitaw ang terminong term sharing ni Soto at Legarda. Na paglilinaw ni Soto ay napag-isipan nilang gawing first woman Senate President si Legarda sa huling mga buwan ng kanyang termino. Yan ay bago matapos ang 20th Congress sa 2028. Bunsod daw ng ilang mga bagay ang coup attempt. Sa isang panayam kay Soto, sinabi niyang tila iba raw ang naramdaman ng ilan sa kanila nang lumitaw ang draft na Partial Blue Ribbon Committee Report tungkol sa kanilang flood control scandal investigation, kung saan mas napag-initan daw ang mga incumbent na senador kaysa ang mga taga-kamara. Kinumpirma ni Lacson na bahagi ng pinakakasuhan nila sina Senador Jinggoy Estrada, Cheese Escudero at Joel Villanueva. Hindi pa rin nakakapagkalap ng 11 signatures ang nasabing Blue Ribbon Report dahil kailangan pa raw itong basahin ng mga senador. Buti na lang talaga mga kaibigan, hindi natuloy. Alam nyo anong nangyari? Napurnada. Oo mga kaibigan, napurnada dahil po dito. Yan. Ayon sa report mga kaibigan ng bilyonaryo, si Marcoleta daw ang naging deal breaker. Sa madaling salita mga kaibigan, siya ang naging dahilan kung bakit umatras at naging palpak ang plano nila. Ayon sa Senate insiders daw mga kaibigan, si Alan Cayetano at si Manang Aimee ang may plano sa power grab na palitan itong si Soto. Nagkaroon daw sila ng sapat na numero para patalsikin si Soto, pero nang malaman ng at least 5 members ng majority na si Marcoleta. Oo mga kaibigan, nung malaman na si Marcoleta ang uupong chairman ng Blue Ribbon Committee na naman abay biglang umatras yung mga tiga-majority. Binasura yung plano na palitan si Soto. Kumbaga mga kaibigan, kung si Marcoleta lang din ang papalit na naman dyan sa BRC, abay wag na lang. Dahil panigurado daw na magagalit lalo ang taong bayan. Ay nako talaga, napurnada. Oo, ang ambisyon ni Marcoleta. Oo. Ay nako, tuloy po natin to. Isa pa raw posibleng factor ng kudeta attempt ang naging init umano nang tanggalin si Senadora Aimee Marcos bilang chair ng Senate Foreign Relations Committee kamakailan. Bago pa raw ito, marami na raw pending treaties kaugnay ng komite at kailangan daw ay may freedom of expression pagdating sa foreign relations. Kagaya ng issue ngayon sa China. Ani Soto, may ilan daw na balat sibuyas na kapag may nabitiwang salita sa isang Chinese official ay nagwawala na agad. Isang major committee ang foreign relations at dahil miyembro ng minority si Marcos, kinailangan niyang bitawan ito. Sa gitna ng mga usaping posibleng maging first woman Senate President si Legarda, hindi muna siya nagsalita tungkol dito.
Hindi niya rin kinumpirma kung inalok sa kanya ng minority ang nasabing posisyon kahit nakitang nakikipag-usap siya sa ilang miyembro nito kahapon. Sa ngayon, nakakasiguro raw si Soto na solid pa ang 15-member majority block at baka nga raw ay madagdagan pa ito. Hindi pa muna nagsasalita ang mga mambabatas tungkol sa nasabing Blue Ribbon Report at hihintayin daw nilang ma-finalize ito before saying their piece. Dapat talaga mga kaibigan matapos na yung report na yan di ba? Sa BRC kung saan recommended na kasuhan itong si Joel, Jinggoy at Escudero. 'Di ba? Bago pa maagaw ng DDS senators ang liderato. Pag nangyari 'yan, abay panigurado, absuelto yung tatlo, 'di ba? Nakita nyo naman mga kaibigan yung unang minority report, 'di ba? Kung saan itinuturo na ang pinaka-mastermind ay si Romualdez, tapos may question mark pa sa ulo, 'di ba? Sino 'yon? Nahiya pa nga sila, 'di ba? Di na lang sabihin na si Pangulong Marcos 'yon. Tapos aagawin yung liderato para pigilan yung nire-recommend ng BRC sa pangunguna nila Senator Lacson na kasuhan yung tatlo. Di ba mga kaibigan? Hindi tulad kasi mga kaibigan dito sa reklamo ng mga maka-Duterte dito sa impeachment ni Pangulong Marcos na bakit daw binasura agad-agad ang impeachment laban sa ating Pangulo. Samantalang ang lakas naman daw ng inihaing reklamo ng Makabayan Bloc. Sabi po yan ng mga maka-Duterte. Kita nyo? Dati galit na galit sa Makabayan pero ngayon ginagamit nila. Paano? Pabor yung naratibo sa kanilang amo. Kaya naman mga kaibigan, heto ang malinaw na sagot ni Attorney Barry kung saan bakit mahina ang reklamo ng Makabayan Bloc at kung bakit mas klaro ang batayan para i-impeach si Sara Duterte. Ang problema kasi doon sa mga issue na sinama doon sa impeachment complaint ng Makabayan na may kinalaman sa budget. Ito yung mga patungkol doon sa bakit daw nilagyan ng autorisasyon yung release ng unprogrammed funds. Bakit daw supposedly nagkaroon daw ng insertion. Ito yung sinasabi ni Saldico na dagdag during the budget process itself. Including yung framework daw na ginamit sa NEP, kumbaga in-institutionalize daw doon yung korupsyon. Pero ang problema kasi doon sa mga issue na yan, hindi ko naman sinasabi na walang involvement ang Malacanang dyan. Pero sa dulo, inaprubahan ng Kongreso yan di ba? So, ang lumabas na kwento dito, yung mga insertions, itong mga nakapasok na mga pondo na divert para sa mga flood control projects na yung iba ghost, yung iba may malaking mga kickback. Sa dulo, hindi lang naman isang tao ang responsable para mailagay yan sa budget. Pinirmahan ng presidente, pinopost ng executive yan through the NEP, pero sa gitna nun, pinagdebatihan yan sa Kongreso at pinaka-importante, pinagbotohan yan. Ang nagpasa niyan bilang batas ay ang House of Representatives at ang Senado. Maski yung mga insertions na siningit doon sa sinasabing small committee, na alam naman natin talagang naging gatasan para sa mga madaming mga corrupt na mga opisyal, inaprubahan yun di ba? Parang yon ay binalidate at inaprubahan ng parehong houses. So, medyo hindi ko na-imagine na magiging malakas na batayan yon para sa impeachment ng isang Pangulo. Ganong una, hindi lang naman siya yung involved doon. At pangalawa, yung mga taong sinasabi mong dapat bumoto para impeach siya, involved din doon sa pag-aproba ng ganong klaseng budget. So ako, medyo, nung nakita ko pa lang yun, naisip ko medyo hindi ito magiging matibay na panghahawakan ng mga kongresista at maski mga senador, given yung involvement ng mas madaming mga tao, mga opisyal, including yung mga membro ng Kamara at ng Senado dito sa mga approvals na ito. Sa madaling salita mga kaibigan, walang ebidensya, walang malinaw na batayan. Yun po yun. Tama naman si attorney, di po ba? Kung ituturo nila ang Pangulo dahil sa pagpirma ng pondo na sinasabing maanumalyang pondo, abay paano naman ang Kamara at Senado, di po ba? Yun na yun Andun yung logic mga kaibigan di ba? Na sila mismo ang bumusisi niyan, yung pondo na yan. Sila yung naglagay ng insertion. Di kung damay ang Pangulo, di damay din sila. Kaya hindi pwedeng sabihin na kasalanan ng Pangulo kahit pa sabihin nila mga kaibigan na command and responsibility yan ng Pangulo. Pero ano bang sinasabi mga kaibigan ng bagong rules ayon sa Supreme Court?
dapat ang maging batayan, di ba, ay matibay na ebidensya. Nakakalimot ata sila mga kaibigan, bago na. Oo. Ang daming tao, sineselebrate yung Supreme Court decision. Sabi ng Supreme Court decision, kailangan na ibatay sa matibay na ebidensya anumang magiging pagboto ng mga kongresista sa anumang impeachment. Ako tingin ko, yung nangyari kahapon, at ito rin yung inaasahan ko doon sa magiging proseso kay VP Sara, binabatay sa ganong klaseng standard na sinet ng Supreme Court doon sa huling desisyon nila dito nga sa impeachment. Ibig sabihin, hindi lang ito basta magbigay ka ng paratang at batay doon ay ipagpapatuloy na natin yung proseso. Kailangan simula pa lang bigyan na ng pagkakataon ang lahat ng mga kongresistang boboto dito at makikilahok dun sa proseso na mapag-aralan, ma-review, matingnan anumang ebidensya ang pinagbabatayan nitong mga impeachment complaints na ito. So, ito na ang bagong anyo ng impeachment na naging resulta ng desisyon ng Korte Suprema ay nagiging mas malapit na siya sa isang judicial proceeding, parang pangkorte na talagang kailangan pag-aralan at siyasatin yung ebidensya. So, yun ang nangyayari dito. So, kung ang lalabas talaga, medyo wala ka masyadong hawak na ebidensya, ang hawak mo lang mga lumalabas sa news, di ba? Sa media, nakita natin sa social media, medyo mahina talaga 'yon na bilang batayan. Malinaw naman, di ba mga kaibigan, yung pagpapaliwanag dito ni Attorney Barry. Ngayon kasi mga kaibigan, kampante ang kampo ni Sara Duterte na masasagot daw nila ang bawat tanong sa impeachment. Lalo na ngayon, ano yung sinasabi nila mga kaibigan, na ito daw si Sara Duterte ay handang ibunyag ang Mary Grace Piatos. Oo, yan o. Aba, isang taong kinabisa no? Yung script ng ating super busy VP Sara. Oo. Pero mga kaibigan, nilinaw po yan ng kampo ng ating vice presidente na wala daw silang ilalantad na Mary Grace Piatos. Oo, sabay ganon mga kaibigan. Kaso, heto ang malaking pagkakaiba. Sa impeachment ni Pangulong Marcos kaysa kay VP Sara. Eto mga kaibigan, kasi ang daming nagrereklamo Oo, sabi nila, kung nabasura yung kay Pangulong Marcos, di hamak daw na mas mababasura yung impeachment laban kay Sara Duterte. Talaga ba? Eto mga kaibigan, pakinggan natin to. Ang malaki kasing pagkakaiba doon sa paano nauwi doon sa pagka-file ng impeachment. Kay VP Sara, wag nating kalimutan, nagkaroon ng investigasyon So, nagkaroon na ng mga testigo na humarap, nagkaroon na ng mga dokumentong pinresenta. Tama? Yung nabanggit ka na notice of disallowance, kasama yon on record. So, ibig sabihin, nagkaroon na ng isang masusing investigasyon dyan. Meron ng klarong mga batayan, both in terms ng mga documents, tsaka mga testimonya ng mga testigo. Malaki ang kinaiba nung kay Bongbong Marcos. Wala naman, yun, bukod doon sa sinabi ni Saldico, medyo wala naman talagang on record ng mga ng mga testimonya dito at lalo ng mga dokumento na talagang siya mismo ang tinuturo at tinutukoy. Siguro ibang usapan kung si Saldico ay nandito at kayang tumistigo. Kahit sabihin natin siya pa yun, hindi naman siya nag-under oath Siya pa yun. Sa obligasyon na magsabi ng totoo. So, malay ba natin? Ibig lang sabihin mga kaibigan, may klarong ebidensya. Hindi gawa-gawa. Dokumentado dapat at pasok sa rason para i-impeach ang isang pangulo, isang vice presidente. Di po ba? Yung kay Pangulong Marcos, wala. Mahina yung ebidensya. Dito po kay Sara, yung reklamong graft and corruption. Sinasabi nga mga kaibigan, di ba, yung pondo ay nagamit sa hindi tamang paraan. Tulad ng confidential funds na walang sapat na resibo at dokumentasyon. Sabi po yan ng COA. Tapos ano pa ba? Yung betrayal of public trust, di ba? Nagbanta sa Pangulo, absenera. Laging wala. Pero pag pundo ang usapan, abay, mapilis pa sa alas 4. Tapos yung culpable violation of the Constitution, bribery. Di ba mga kaibigan? Merong mga witness dyan. Merong mag-i-stand para sa sinasabing matinding ebidensya. Ngayon mga kaibigan, sabay sisingit. Itong si DDS Mike Defensor. Eto mga kaibigan, singit. Ayan. Sabi niya mga kaibigan, worst impeachment process itong laban daw kay VP Sara.
gagamitin at gagawin ng lahat sabay turo at sinisisi ang ating Pangulo. Political daw ang ginagawa sa kanyang boss amo. Kapal talaga mga kaibigan, no? Ganyan kasi kayo Pinapakain ninyo yung mga kakulto ninyo ng mga maling akala, di ba? Pag na-impeach si BP Sara, bayad ang kamera. Tapos walang hustisya, di ba? Pag hindi pabor sa inyo, yung naratibo, galit kayo, di ba? Walang hustisya, di ba? Nabayaran lahat ng mga congressman. Ibang klase, oo. Ganon, mind conditioning, oo. Tapos, ito namang mga gullible na kakulto ninyo, talaga naman, oo. Paniwalang paniwala sa mga paliwanag ninyo, oo. Pero pag absuelto kaya, sasabihin nila, Kongreso, nagising sa katotohanan. Ganon. Tapos may hustisya na. Ay, nako talaga mga kaibigan, no? Alam nyo mga kaibigan, nasa sitwasyon ngayon, oo. Itong usapin na impeachment, ito ay madalas talaga mga kaibigan na nagiging test of loyalty. Sa totoo lang. Sa pagitan na magkaibang kampo sa gobyerno, 'di ba? Andiyan nga yung sa mga DDS, 'di ba? Tapos yung mga iba diyan. Minsan mga kaibigan, kahit malakas ang ebidensya, kung ang opisyal ay maraming kaalyado, lalo na diyan sa Senado, yung mga DDS Chinators, hindi yan matatanggal mga kaibigan. Nakita na natin kung ano yung ginawa nila sa unang impeachment ni BP Sara, 'di ba? Sa panahon ni Supremo Escudero, 'di ba? Walang nangyari. At minsan naman mga kaibigan, sa history, 'di ba? Ng impeachment, kahit mahinang ebidensya, pero galit ang politiko, nagpapatuloy yung kaso. Kaya nga ang malaking tanong mga kaibigan, ito ba ay paghahanap ng hustisya? O baka naman paglalaro lang ng mga politiko para sa susunod na eleksyon? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.